Ang program po na ginagawa natin tuwing Huwebes ay tinatawag na iThursday. Yung iThursday po ay isang feeding program na nagpapakain tayo sa mga street dwellers na matatagpuan dito sa Manila. At hindi lang po natin sila pinapakain ng pagkain, pinapakain din natin sila ng mabuting balita, ng mga salita ng pananampalataya upang mabusog din yung kanilang spirituality. At kahit papaano matulungan sila na matutong maging mabuting tao kahit na nasa ang lugar sila. Gayon din ipinadala niya ang kanyang banal na espiritu sa mga apostol. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jesus Madrid Jr., Parochial Vicar ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church. Ang inspirasyon ng iThursday, sa totoo, nagsimula ito with Father Hans Magdurulang na ipinagpatuloy ko nung siya ay umalis dito sa Quiapo. Ako ay na-assign sa Social Service and Development Ministry ng Quiapo Church. Ang inspiration talaga nito ay mula rin kay Mother Teresa, yung sa mga missionaries sa charity na naglilingkod sa mga dukha. Yung iThurs kasi na sinasabi rin ni Mother Teresa, yung paglilingkod natin sa mga nangangailangan ay pagpukaw o pagpupuno sa uhaw ng Diyos sa mga tao, sa mga kaluluwa. At yun yung nais nating magawa, na patuloy na mapunan yung uhaw ng Diyos sa mga taong malalayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakain at paglilingkod, pamamahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Kapag iThursday, ito yung mga nangyayari. Nagsisimula ng alas 5, nag-gather na dito sa vacant lot ng Quiapo Church yung ating mga street dwellers. Pagdating na nila dito, habang nakaupo sila, papakapahin natin sila. Pagkatapos noon, hintay lang hanggang sa maging maayos lahat, matapos magkape yung lahat. By 6 a.m. ay magkakaroon na ng faith sharing, catechesis, sharing about mga reflection about sa good news. And then by 6:30, magsisimula na yung pagpapakain sa kanila. Meron tayong mga volunteers na sila yung kukuha ng pagkain at isa-serve natin sa mga street dwellers na nakaupo na sa kanilang mga upuan. Pagkatapos noon, yung mga street dwellers natin, ililigpit naman yung kanilang mga pinagkainan sa lamesa at isa-isa silang tatayo, lalabas, at paglabas sila bago sila umalis dito sa simbahan, meron pang mga pagkaing pabaon din sa kanila. Salamat. Sa ibang mga Thursday kada buwan, nagkakaroon na rin tayo ng pagpapagupit sa mga street dwellers. Meron ding masahe, libre itong mga ito na ino-offer natin para sa kanila. At ninanais din natin na makapag-offer pa ng ibang mga
services na kailangan din nila, mga medical services, dental services. Nung nakaraang taon or early this year, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon din ng medical check-up sa kanila. At ninanais natin na mapagpatuloy yung mga bagay na ganoon. Yung ating mga pinapakain sa mga street dwellers, nagmumula ito sa mga donations din sa SSDM na dinodonate sa ating simbahan. At meron ding mga donors na sila mismo yung lumalapit, gusto nilang mag-sponsor ng isang Thursday para sila na yung maggagastos sa lahat ng kakainin ng mga street dwellers o kaya naman sila yung gagastos sa mga ipapabaon sa kanila. Marami tayong mga sponsors at yung iba ayaw rin nilang pangalanan sila, okay na sa kanilang nagbibigay. Yung mga volunteers natin, yung mga tumutulong sa pag-aayos, pagbibigay ng pagkain, pagdidistribute, ito yung mga volunteers ng Quiapo Church din. Yung iba dito, mga liturgical ministries din, mga lay minister, mga lectors and commentators, mga collectors. Meron din tayong mga volunteers mula sa mga opisina ng parokya, usually Quiapo Foundation, siyempre SSDM, DPRM, tapos palaging kasama rin mga iba pang mga volunteers na ang karamihan dito talaga na nagsaserve, mga deboto talaga ni Nazareno. Good morning po. Ako po si Elsie Labaw, 46 years old po. Magti 3 years na rin po akong volunteers ng Quiapo Church. Pero since sa iThursday po, since start po, bali 56 weeks na po kami, pang 57 na ngayon. Nagpapakain po kami ng yung mga walang bahay po, yung mga nakatira sa kalye, yung mga nagpapalimos, yung mga natutulog dyan sa Manila area po. 4 o'clock pa lang po, nandito na kami. Lalo po pag may mga event, mga 3 o'clock, kailangan nandito na po kami para mag-ayos po ng mga pagkain nila. Yung meron din po kasi akong karamdaman, mag 1 year na po, nakatulong po siya sa akin. Talagang pag nandito po ako na nakakatulong, malakas po ako. Kaya nga, halos araw-araw po kung may patawag sila, kung may kailangan, mga repacking, nandun ho ako lagi para tumulong. Kasi sa pagiging deboto po, yun lang po yung kaya kong ibigay eh. Kumbaga yung makatulong, kumbaga yung buhay ko po dito, kung ito po yung mission ko, gusto ko po yung sa mga anak ko, may pagmalaki nila ako na nakakatulong po. Gusto ko talaga siyang tumulong para makatulong po sa mga kababayan din natin. Yung pag-aalay nila ng serbisyo sa mga tao ay para kay Nazareno na alam natin na nakikita din nila sa mga taong pinagsisilbahan nila. At yun yung nagbibigay ng sa kanila. Kumbaga fuel to continue serving dahil kay Jesus Nazareno. Kaya kahit mag-iba-iba man kami ng pari dito, patuloy silang maglilingkod. Hindi dahil sa amin, pero dahil kay Nazareno. Actually, marami akong striking experiences while serving here in Quiapo and in iThursday especially. Isa siguro yung may isang Huwebes during the Lenten season na after naming magpakain, may isang iThursday beneficiary na lumapit sa akin, ang tanong niya sa akin, "Father, pwede po bang mangumpisal?" Di ba kadalasan kapag mga feeding program, ang iniisip nating ibigay ay mga pagkain, mga goods, pero other sacraments, we haven't thought of that. And so because of that, all the Thursdays of the Lenten season, I made myself available para pakumpisalin yung mga taong gustong mangumpisal. At nakakatawa na sila rin mismo, yun pinaalala sa akin, sila mismo kailangan pa rin ng sakramento. Sila rin naghahanap ng sakramento. Kaya bukod sa kumpisal, may mga Thursday tayo na pinagsisimba rin natin sila na ako po mismo yung namumuno ng
ng misa. Tapos yung iba po, may mga nakausap din ako na alam niyo po yung may mga pagsisisi din sila. Meron akong isang street dweller na nakausap talaga. Sabi niya sa akin, Father, ayoko na po ng buhay ko. Nagsisisi ako dahil sa naging kalagayan ko. Kasalanan ko po ang lahat. Ayoko na po maging street dweller. Ang tanong natin sa kanya, anong magagawa natin para matulungan ka? Sabi niya, mga requirements daw sa pagkukuha ng trabaho. Dati siyang security guard, nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho. Sabi ko, anong maitutulong namin? Sabihin mo, tutulungan ka namin. Ayun, tinulungan natin at hopefully, hindi pa natin alam kung nakabalik na siya ng trabaho, nakakuha siya ng trabaho. Pero bagamat hindi tayo sigurado, ginawa natin yung paraan natin para matulungan sila. Magandang umaga po sa inyo po mga brother, father at tulad po sa Quiapo. Ako po pala si Peter Padilla na nakatira po sa Quiapo. Bali po, na-discover ko po ito na maraming papakain po sa mga katulad namin kapuspalad na walang matirahan. Papasalamat po kami sa Panginoon, lalo sa mga pari dito, mga volunteer, na tinulungan po kami na walang sawang tulong sa amin kahit na anong pagsubok. Tinutulungan po kami ng mga tulad namin na walang tirahan. Matagal na po ako dito sa Lansangan, kung saan po ako tumitira. Minsan sa Bewok, minsan sa Luneta, kung saan po kami, minsan yun po ang namin. Pero papasalamat po kami, hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Guardia ako, tapos mag-aaral kami ng TESDA, electrician na nawala po yung mga gamit ko po, na wala po sa tulugan, na escoba po. Ngayon, wala po akong gagamit. Gusto ko ulit mag-upisa na panibago. Ilan po, maraming salamat po sa mga volunteer na tumutulong sa amin, na walang sawa sa pagtulong sa amin, lalo si Father Jess, Sister, lahat ng mga volunteer dito na umaga pa lang nandito sila nag-aasikaso, na patuloy sila na tumutulong sa kapwa namin na mahihirap, at marami sa Nazareno na kahit anong pagsubok, nandito pa rin po kami dahil sa hirap ng panahon ngayon po, pero patuloy pa rin kami na humingi kapatawaran sa Panginoon, at yun lang po, at maraming salamat po. Gano'n naman siguro yung natutunan natin sa pagmamahal ni Jesus. Kahit hindi siya sigurado sa pagbabago natin, patuloy niyang ibinibigay yung sarili niya, patuloy siyang nagbabahagi ng kabutihan at pagpapala, kahit hindi siya sigurado na magbabago talaga tayo. Pero dahil siya ay mabuti, siya ay lubos na nagmamahal, patuloy niyang ibinibigay iyon. Kaya yun yung inspiration ko, na ganoon din sa ibang tao, na patuloy na maglilingkod, patuloy na magbibigay, kahit hindi tayo sigurado kung ano yung magiging outcome noon. Ang mahalaga, ginagawa natin kung ano yung natututunan natin mula sa Poong Jesus Nazareno.